day sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga solid at patuloy na nakikinig sa segments ninyo sa HTV o kaya dito sa inyong channel na Sindak. This is actually my third time na mag-send ng true stories at sobrang saya ko sa tuwing nafi-feature po ninyo ang aking mga ipinapasa. Nabuboost po lalo yung confidence ko sa sarili ko to share more of my personal experiences na for how many years ay itinago ko po sa aking sarili. Maraming salamat po talaga ng sobra dahil sa platform ninyong ito at nailalabas ko lahat ng mga personal kong kwento. By this time po akin pong ibabahagi yung continuation ng story namin ni Ate Nene na na-feature nyo po dito sa Sindak Short Stories. Doon po sa Bawal Magpuyat episode. Para po sa mga hindi nakakaalam ng kwento ko, maaari nyo pong balikan ang una kong kwento sa SHS episode 201 or isearch po ninyo yung ROTC camping sa haunted na liblib na resort sa HTV kung saan ako unang nag-share. So si Ate Nene po ulit ay yung maintenance namin sa school na tulad ko ay meron pong third eye. Nangyari po ito noong patapos na yung summer semester namin at ito na rin po yung panahon na malapit na ulit akong lumipat ng eskwelahan. Isang maulang hapon po ito. Katatapos lang po ng klase namin at mag-aalas 4 pa lamang po ng hapon pero sobrang dilim na at akala mo nga'y alas 6 na gawa ng makulimlim ding panahon. May naging bago akong kakilala na kaklase pero hindi kami close. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Joanna. Si Joanna po ay may taas na 5 feet. May pagkachinita, fair naman ang skin, katamtaman din ang katawan, shoulder level yung hair, nakasalamin at hindi nawawalan palagi ng hawak na panyo. That's very Joanna talaga. Nagsimula lang kaming magkasabay nung nag-dorm na rin siya sa same building na inuupahan ko kasi naging hectic na daw yung schedule ng klase niya next sem. Ito daw yung naging dahilan para manatili na rin po siya doon sa inuupahan ko since siya ay umuuwi po ng Alfonso, Cavite pa. Simula pa lang ng summer classes ay kaklase ko na siya pero magkalayo kasi kami ng upuan kaya hindi rin kami nakakapag-usap nung una. Hindi rin naman kasi ako yung palatanong sa kanya kaya wala akong gaanong alam. At siya nga itong palagi po na kwento ng kwento sa tuwing naglalakad kami pauwi. Tulad ng aking unang mga naibahagi, proud at aminado akong may pagka-introvert po ako. Kaya most of the time, mas na-e-enjoy ko po talaga ang mag-isa. Lalo tuwing ako ay nagta-travel. So going back, tahimik at mahinhin na babae lang din naman si Joanna. Pero may times lang talaga na nagkikwento siya sa akin ng pagkahina-hina na parang siya lang ang nakakarinig. Hindi po siya energetic na tao kaya aakalain mong mukha siyang anemic kaya malamya palagi yung conversation namin. Isang araw, nakita ako ni Ate Nene na kasama si Joanna. She approached me at tinanong kung may nararamdaman daw ba akong kakaiba doon sa kasama ko or may nakikita ako sa paligid niya. Ang sabi ko naman ay wala. Pero si Ate Nene, meron. Sabi niya, meron daw siyang nakikitang sumusunod kay Joanna na isang maitim na anino. Hindi ko talaga iyon napapansin siguro dahil mahina pa yung third eye ko or ganun din kahina
yung pakiramdam ko sa mga spirits kasi nasa around 2 years pa lang naman mula nung nagbukas ito. Pero yung mga usual na school spirits naman naaaninagan at nararamdaman ko. Pero hindi naman umaabot sa punto na nakikita ko na yung aktwal na itsura or yung laki nila. Mula noon, mas lalo kong inobserbahan si Joanna. Tuwing nagkakaroon kami ng klase, magkasama, kasi hindi lang naman kami same course pero since mga first year kami, may mga magkahalo talagang other courses sa mga minor subjects namin. 3 weeks bago matapos ang summer classes namin, noong nagkaroon na ako ng chance na mapansin yung anino na sinasabi ni Ate Nene na palaging sumusunod kay Joanna. Kinabukasan nga, ikunento ko ito kay Ate Nene dahil that day na nakita ko yung sinasabi niyang anino ay wala pa siya sa school nun, gawa ng nagkaroon nga sila ng emergency sa bahay nila. After ko pong banggitin kay Ate Nene ang nakita ko, agad ko itong tinanong sa kanya kung ano iyon at kung bakit sumusunod kay Joanna. Ang sabi sa akin, kaya daw siguro hindi ko daw ito agad napapansin kasi isa daw iyong dayo na engkanto na nagkakagusto lamang kay Joanna. Siguro daw dahil hindi na nga umuuwi sa Cavite si Joanna, sumama na lamang daw ito sa kanya. Sa totoo lang, 3 beses ko lang naman iyon talaga nakita hanggang sa makaalis ako sa school, pero mula po noon, mas lalo akong napaniwala na meron pala talagang mga entities na may kakayahang umalis sa kanilang lugar at pumunta sa kahit saan nila naisin. Ang buong akala ko talaga noong una, katulad lang sila ng na-experience ko na nasa gubat or ilog lamang nananatili. Doon ko na nga din po naisundot yung kwento kay Ate Nene, kaugnay sa experience ko sa kung paano nagsimula na makakita ako ng kung ano-ano. At ito nga po yung kwento ko na na-feature sa Hilakbot, yung ROTC camping. Kaya pinayuhan niya ako na hayaan ko na lang daw ang mata ko na kusang makakita. At wag na wag ko daw gagamitin iyon sa paghahanap. Gusto niya daw na matuto ako sa kamalian na nagawa niya noong araw. Kasi daw noon, sinubukan daw niyang gamitin ng kanyang third eye sa paghahanap ng mga ligaw na espiritu. Dahil doon, mas lalo daw itong bumukas hanggang sa hindi na niya makontrol ang mga nakikita niya. Hanggang sa panahon ngang ito. Lumipat na din po ako ng dorm after nung school year na iyon dahil nga po sa napilitan na naman ako mag-transfer ng eskwelahan. Kaya wala na naman din po akong naging balita kay Ate Nene at Joanna pagkatapos nito. Ito lang po ang aking maikling kwento sa unang eskwelahan na pinasukan ko. Huwag po kayong mag-alala, lalo sa inyong mga tigapakinig dahil marami pa po akong ibabahagi. Yung isa nga ay tungkol sa karanasan ko sa isa pang sikat na universidad na tinansferan ko kung saan na ako nakapagtapos ng kolehiyo. Thank you sa lahat ng nagtiyaga na makinig. Sana'y nakapaghatid po ako ng sindak sa inyo and more power sa Red at sa Sindak Short Stories. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak.
Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.